Assalamualaikum. Tignan nyo yung nakita ko sa likod ko, mga nagko-construction worker. Ayan, pila-pila sila. Kanina pa yan. Sobrang haba ng pila yung naka-orange sa likod ko. Mga bawal mag-video pero ginawa ko pa rin para ipakita sa inyo na maaaring may mga kamag-anak kayo dyan na nag-work. Ako, for 8 years dito, bumibisita kami as a nag-work sa Islamic Center. Ang dami ko ng company na puntahan. At nakita ko yung, nasaksihan ko yung buhay ng mga kapwa din natin OFW. Hindi ganun kadali sa totoo lang. Lalo ngayon, magsa-summer na mainit. Buti nga medyo nag-climate change na malamig pa rin ng konti kahit May na. Sa gabi, medyo malamig. Pero ngayon, mainit na din. Naglakad-lakad ako tung tanghali. Medyo talagang ano na din, mainit. Pero mas mainit kumpara yun noon. Mas mainit dati. So, ang punto ko lang, yung sakripisyo, paghihirap ng mga kamag-anak nyo dito sa ibang bansa, sa abroad. Tapos, minsan binabaliwala natin kung ano-ano pagkalokohan ginagawa sa Pilipinas. Yung mga anak, ginagastos lang yung pera sa pag-internet or sa walang kwentang bagay. Mga kamag-anak na pinangiinom lang, pinagsusugal. Hindi po pinupulot ang pera dito. Pinaghihirapan bawat patak ng pawis, bawat gutom, bawat tiis sa init. Masakit po sa ulo. Naglakad po ako, sumakit ang ulo ko sa sobrang init. Halos ang nilakad ko lang, saglit lang din. Kahit nakakasilong ako, pero mainit talaga. So, hindi din biro ang pinagdadaanan na pagkita ng pera ng mga kamag-anak nyo dito na hindi naman ganun din kalakihan ng pera. No? Para ka lang din nagtrabaho sa Maynila na nasa basic ng 18,000 pesos sa isang buwan. So, hindi po siya biro. Kaya sana wag nyo sayangin ang bawat piso na kinikita ng kamag-anak nyo dito sa ibang bansa, bawat padana nila, at huwag nyo silang bibigyan ng problema, sakit sa ulo na kung ano man meron nangyayari dyan sa Pilipinas. Kasi maaaring hindi siya makapag-focus dito sa trabaho. Kaya maraming mga kababayan na minsan umiinit ang ulo, minsan napapaaway sa trabaho, sa manager, hindi nakatiis. Paano? Kasi kagagawan din natin. So inshallah, konting aral yun na kaya ako sinubukan maging OFW dahil gusto ko makita yung tunay na buhay na pinagdadaanan ng mga kapwa natin Pilipino. So maraming salamat. Ingat po. Pakishare po ito. Lalo yung mga OFW dyan may pinagdadaanan. Kung hindi mo kayang sabihin sa pamilya mo, i-share mo ito sa kanila para makita nila ang iyong pinaghihirapan dito sa ibang bansa. Gaano kahirap. At ilang taon pa yan minsan nag-i-stay dito yung mga ibang kababayan natin. Sobrang tagal. Nagtitiis lang po sila. No? Hindi natin naaawa tayo sa mga trabaho na meron sila dito. Hindi ganun po kadali. Sana po, pagbigyan nyo ng halaga ang pawis, ang sakripisyo, pagbabanag ng buto ng kamag-anak nyo dito. Tatay mo man, kuya mo, asawa mo. Kahit pa yung mga kasambahay din natin, hindi po ganun kadali ang trabaho nila. Sobrang nakakapagod, araw-araw ganun. Tapos, homesick pa. Namimiss namin kamag-anak namin, family, bayan. Pakishare po ito. Thank you.